At so ayan, hi guys! Welcome back ka channel natin at eto na nga si spoiler o summary ni Hunter natin, chapter 402. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At dito nga yan magsisimula kay Prince Zhonglei sa pangatlong prinsipe. At so dito ay napag-alaman na ni Prince Zhonglei sa isa sa mga gwardiya niya na kapag tatlong prinsipe na lang yung natira dyan sa Succession War, siya, si Prince Tobepa at saka si Prince Wabol, ay ang gagawin ng dalawang prinsipe, susuko na lang sila. So ibig sabihin, ibibigay na lang ng dalawang prinsipe yung trono dito kay Prince Zhonglei. Pero napapaisip dito itong si Prince Zhonglei, sabi niya nga dyan, kung okay lang ba na sumuko o valid ba yung sumuko dyan sa Succession War. Pero maliban pa rito, ay napapaisip rin itong si Prince Zhonglei kung bakit walang epekto pa rin yung coin na hawak niya galing dun sa Nenbeast niya. Ay lagi niya naman daw hawak yung kanyang coin. But then, ay pagkatapos nito ay talo naman dito yan kay Prince Tobepa. Dahil itong si Prince Tobepa naman ay tinanggap niya na yung pakikipag-alyansa dyan kala Kurapika kala Prince Wabol. At nasa isip niya na wala namang magiging problema kahit na makipag-cooperate siya dyan kala Kurapika. Habang sa kabilang banda ay etong si Kurapika naman ganun rin, tinanggap niya na yung pakikipag-alyansa dyan kala Prince Tobepa. So ibig sabihin ngayon ay magkakampi na etong tatlo, si Prince Wabol, si Prince Zhonglei at saka nga etong si Prince Tobepa. At may kasunduan sila rito na magbibigay sila o magpapalitan sila ng mga impormasyon ganyan. At then ay pagkatapos nito ay dito na pinirmahan ngayon ni Prince Tobepa yung kontrata niya dyan kala Prince Wabol. Pero pagkapirma niya dyan ay biglang lumitaw, biglang lumabas na lang etong kanyang Nenbeast. So kaya dito nagulat etong si Rihan at napagtanto niya na etong Nenbeast ni Prince Tobepa isang condition based. So sa mga nakakalimot, etong si Rihan isa siya sa mga private guards ni Prince Benjamin na pinadala para magbantay sa mga prinsipe. But then ay pagkatapos nga nito ay talo naman dito yan kay Balsalmico naman. Dahil dito ay meron namang tinatry dyan etong si Balsalmico na gamit o device at ito ay tinatawag na TSK-17. So itong TSK-17 ay isang tool na ginagamit para sa pagpatay. So ibig sabihin, isang assassination tool itong device na to. At ang ginagawa niyan ay kapag yung target mo ay within 0.5 meters, ay neutralize nito yung nen ng target mo. At kapag mas papalapit pa nga siya sa'yo, ay ibig sabihin niyan, mas madali niyang mapapatay yung target. Pero yun nga lang, failure kasi etong si TSK-17, so palpak etong tool na nga na to. Pero ganun pa man rin ay naniniwala etong si Balsalmico na pwedeng magamit etong device na to para tapusin o patayin si Prince Halgenberg naman. So yun na yung pangsyam na prinsipe. So nabubul talaga ako sa pangalan niya, pasensya na guys. Pero eto nga, ay pagkatapos dito kay Balsalmico ay talo naman dito na yan kay Prince Cherednich. At tuloy ngayon siya dyan sa pagpapractice niya o sa pagtitraining niya sa kanyang nen habang tinutulungan siya dito ni Salkov. At etong si Salkov ngayon namamangha siya dyan kay Prince Cherednich kasi ang bilis niya talaga matuto. Pero eto habang nagtitraining dyan, etong si Prince Cherednich ay biglang may lumabas na lang dito nga sa may likuran niya na isang Nenbeast din. At itong Nenbeast na to walang kinalaman nga raw yan sa Nenbeast na ito ni Prince Cherednich. But then ay biglang nagsalita na nga dito etong si Vantin, isa sa mga gwardiya nito ni Prince Cherednich, at sinabi na etong si Prince Benjamin pala yung unang prinsipe, tinatarget din si Melody. So kaya nga sabi ngayon nito ni Prince Cherednich na wag nilang hahayaan na mapasa kamay ni Prince Benjamin ay ang si Melody. But then ay after nito ay talo na nga dito yan sa side na nila Melody. At eto nga, magkausap sila ngayon dyan ni Kacho. At ang pinag-uusapan nila rito ay etong si Fujetsu na. Kasi etong si Fujetsu bigla nagkaroon siya ng mark dyan sa may likuran niya. So parang kagat siya. So dati kasi wala yan, tapos eto bigla na lang lumitaw. So kaya nga sabi ngayon dito ni Melody na isang Nen mark etong biglang lumabas dyan sa may likuran ni Fujetsu. So kaya dito winarningan na ni Melody si Kacho at sinabi na once na gamitin na ulit ni Fujetsu yung kanyang ability, dalawang pinto yung magpapakita at yung isa sinet nung kalaban o nung kaaway. At then ay dito nga napaisip na etong si Kacho at sinabi niya na ang nasa likuran nito ay yung Nenbeast naman nito nung pangpitong prinsipe
prinsipe na. At so ayan, habang nag-usap dito etong dalawa ay maya-maya pa ay biglang salin na nga sa usapan etong si Kaiser at nagbigay siya ng suggestion o ng plano dito sa dalawa. At kasama sa plano niya si Fujitsu. Pero eto nga, sagot si Melody, sabi niya nga dyan, pero yun nga lang, si Fujitsu kasi para makagawa siya ng pinto, kinakailangan niya na pumunta in advance doon na sa location. So etong si Kaiser sabi niya ngayon, kung ganun walang problema, tutulong siya. At eto ngayon si Kacho, sabi niya nga dyan, siguro mas maganda nito, gumawa sila ng letter at ang content nun ay yung will niya o yung pagpapaalam neto ni Kacho. Kasi diba, namatay na etong si Kacho at ang gagawin nila, ibibigay yung mga letters na yon doon na sa bawat prinsipe. So dito sabi nga ni Kacho, sa pamamagitan nun ay pwedeng magkaroon ng interest yung mga prinsipe at tanggapin nga yung letter na yan. At dahil dyan, makakampunta na ngayon si Fujitsu dun sa mga bawat lugar na gusto nilang puntahan. So especially dun sa kwarto ng pangpitong prinsipe. At then ay pagkatapos niyan ay inescortan na nga neto ni Kaiser at si Fujitsu papunta dun sa mga prinsipe at inuna nila dito si Prince Benjamin. At then ay after nga niyan ay dito pasok sila ngayon dyan sa may kwarto ni Prince Benjamin. At eto, unang tingin pala ni Prince Benjamin dyan kay Fujitsu, nakita niya na eto mga evil spirit na nakapaligid dyan kay Fujitsu. At then ay dito tinawag ni Benjamin etong si Fujitsu, sabi niya nga dyan lapit siya. At eto nga, nung lalapit na etong si Fujitsu para ibigay yung sulat dyan na kay Prince Benjamin, ay bigla na lang sumigaw etong Nenbis dyan ni Benjamin at ayun, bigla na lang naglaho yung mga evil spirit sa likuran neto ni Fujitsu. At then pagkatapos niyan ay eto nga, tanggap ngayon ni Benjamin etong sulat ngayon dyan ni Fujitsu. So matindi etong Nenbis dito ni Prince Benjamin, talagang laban na laban. But then ay pagkatapos nga dito sa side nila Prince Benjamin ay eto nga tuloy sa pagbigay ng sulat etong si Fujitsu dyan na kay Tyson at saka nga kay Prince Tobepa. At pati dito sa pangpitong prinsipe ay naibigay niya na nga rin etong sulat. At din ay pagkatapos nga nito ay dito nga napag-isip-isip na ngayon nito ni Kaiser na kailangan na nilang gumawa ng battle plan o ng battle strategy ganyan. At etong si Melody naman umaasa dito kay Kurapika na sana makagawa siya ng isang plano na kung saan makakaligtas silang lahat dyan. Kasi nga di nga raw sila makakatakas dito kay Black Whale habang nagtutuloy-tuloy ay ang Succession War. At then ay dito ni-reveal na yung bawat liham pala na binigay ni Fujitsu dun sa mga bawat prinsipe, magkakaiba pala ng content o ng laman yon. So ibig sabihin magkakaibang mensahe depende sa kung sinong prinsipe yung tatanggap. So katulad na lang sa binigay nilang liham kay Prince Halkenberg, so yung sa pangsyam na prinsipe nga, ang nilalaman ng liham na binigay nila kay Prince Halkenberg ay puro katotohanan. So yun dun sa ibang mga prinsipe, hindi natin alam kung ano yung mga nilagay nilang mensahe. At then ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang etong si spoiler o si summary neto ni chapter 402 natin. Pero kapag lobas na guys, etong si full chapter naman ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay Hunter natin. So hintay lang para nga sa kasunod nito. At huwag niyo pa nakalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.